The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. Yes. And for you to take a hair follicle drug test. Yes. Kayo, lahat kayo mga vlogger. Yes. Yan ang isigaw niyo, hair follicle drug test. Marcos, drug test ka. No? Karapatan namin singiling ka, magpa-hair follicle drug test ka. Kung hindi ka magpa-hair follicle drug test ka, sorry, abutin ka ng pag-ikot ng gulong. Pag inabot ka ng pag-ikot ng gulong, kami mismo bubunutin namin yung buhok mo. Kukunin namin yung buhok mo. Kukunin namin yun. At ipapakita namin sa buong mundo na tama kami. Kaya ikaw ang mali, nakakahiya ka. Yung pinagsasabi ko mga kababayan is just an expression ng ating freedom of expression. Walang masama na tumayo ka at sabihin, i-cite mo yung mali ng gobyerno. Walang masama. Yung konstitusyon natin, ginagaranti yun na we have the right to express ourselves in peaceful gathering na nag-encourage ako. Pati yung armed forces, ina-encourage ko. Ang punto, ang dami nag-encourage sa armed forces, no? Tsaka sa PNP, na mag-withdrawal of support mula nung kay General Macanas noon, di ba? At tungkol kay Marlica at kung sino-sino pang vlogger. At merong mga vlogger pa na nagsasabi, lusubi na ang Malacanang. And I was doing them great service na iwasan yung confrontation. Kaya sinasabi ko, huwag kayong lulusok sa Malacanang. Mag-rally kayo kung gusto nyo mag-rally. Walang lulusok sa Malacanang. Kasi kung ako ang commander ng PSG, I will specifically order my troops na rat-rating kayo. That was my pronouncement. Now call it inciting to sedition or inciting to prevent armed confrontation. Prevent injury sa part ng mga nagrarally. So, ewan ko kung ano yung kaso, no? But anyway, kung gusto nila na lalong maging masama ang sitwasyon ng Pilipinas, go ahead. The only way out here, Mr. BBM, no? The only way out is for you to have good governance. Kayo, good governance, the only way out. Yes. And for you to take a hair follicle drug test. Yes. Kayo, lahat kayo mga vlogger. Yes. Yan ang isigaw nyo, hair follicle drug test. Yan ang isigaw nyo. Kung makalusot man siya dyan, hair follicle drug test. Yung pangalawa, yung korupsyon. Saka yung abuse of power. Pangatlo, yung komunista. You stick to the issue. It is the right of every Filipino to cite them in contempt. We are the highest authority in the land. The government is there for us. And they should react for us. Yun yung mahalaga. Huwag niyong ipagpalit yung inyong karapatan dahil sa natatakot kayo. The Constitution is there. We, the sovereign Filipino people. We, the sovereign Filipino people. Ang mas mataas lang sa atin ay Diyos. Imploring the aid of Almighty God in order to establish kaya alam niyo naman yung rights ninyo. You stick to the issues always. You stick to the issues, hindi kayo mawawala. Merong presidente na kinu-question sa paggamit ng droga. Walang masamang questionin yun. Karapatan natin questionin yun. Because hindi pwede na ang isang presidente bangag. Hindi pwede. Kahit sino man. Hindi pwede. Kahit saan bansa kayo pumunta, hindi pwede bangag ang presidente. Hindi pwede. And the only way na mawala yung ng taong bayan, yung pagbintang sa presidente, kay BBM, you subject yourself to an honest to goodness public hair follicle drug test. Mauubos ang araw, wala hanggang 2020. Hindi pwede yun na ikaw dire-diretso. Because ikaw kung bangag ka, hindi mo pwedeng malutasan ang problema ng bansa. Yung bigas na pinangako mo, yung pagnanakaw na nangyayari, yung mga pinangako nyong bahay, at yung gera na nagpapadyang with China. Hindi pwede na tayo mapagera dahil sa bangag ka. Hindi pwede yun. Kaya kami, gusto namin sa FGF, maiwasan yan. Kasi hindi handa yung armed forces natin. Tutulong lang kami sa armed forces. Di ba, FGF? So, isang issue yun.
Pangalawang issue yung nakawan. Pangatlong issue yung pagsiping sa komunista. Hindi tama yun. Ilang sundalo yung namatay sa 50 taon pagkikidigma. 50 taon na pagkikidigma. Yung mga tinyente na inubutan namin, na-retire, naging general. Na-retire. Hanggang ngayon, kita mo, nirarayuma na. May mga sakit na. Diabetic na. May sakit sa puso. Yung iba, naoperahan na. Pero ano nangyari? Yung pinaglaban nila, wala na. Yung mga sundalo natin, anong pinaglaban nila? May mga namatay. Merong mga namatay ng 20 anyos pa lang, di nakatikim, man lang magkaroon ng anak. Diba? That's unfair. Kaya kinakailangan, itigil na natin to. Isang issue yun. Bakit may komunista sa gobyerno? Bakit natin hinahayaan na maging komunista tayo? Bakit may droga na sa paligid natin, nagre-research ang droga? Bakit inaabuso yung konstitusyon? Bakit ninanakawan tayo? Yun yung mga issue. Dapat kayo, laging yun ang sinasabi nyo. Huwag na yung personalidad. Huwag yung personalidad kasi mawawala kayo eh. Ang pinakaano doon, yung ginagawa sa bansa natin. Kayong mga nasa gobyerno, binaboy ninyo ang bansa natin. Kaya dapat itigil kayo. Matigil yung ginawa nyong pagbababoy at respetuhin ninyo yung karapatan ng mga kababayan. Yun ang mahalaga. Respetuhin nyo ang karapatan ng mga kababayan, mga Pilipino, because yung gobyerno nandyan para sa taong bayan. Yun ang rason. Tinawag Republic of the Philippines dahil sa taong bayan. 120 million Filipinos. Bakit nagkaroon ng gobyerno? Government of the Philippines dahil sa taong bayan. Bakit nagkaroon ng yes, government of the people, and by the people, and for the people. Diba? So bakit nagkaroon ng armed forces? Armed forces. Ba't kayo natutulog? Bakit hinahayaan na gawin to? At sasabihin nyo, apolitical kayo. Sasabihin ninyo, ano kayo, yung institusyon, dinidepend ninyo. You prove to us na yan ang kung ano yung tama. You uphold the Constitution. The Constitution says explicitly kung ano ang karapatan ng taong bayan. Speaking nabanggit nyo kanina, binababoy nila, no? Ano po ang reaction ninyo sa mga nakikita natin sa mga social media like Facebook na napakarami na po ang mga gumagamit po ng illegal na pinagbabawal na gamot? O nga yung masakit nga kasi may nadidinig ka ng mga balita, pinapatay yung 10 pamilya, nire-rape yung bata, no, kabata-bata, no? Estudyante. Kaya nga, you have to unite, mga kababayan. Not revolt against the government. No, unite to express yung rights ninyo, yung karapatan ninyo. Yun yung wala silang lahat pagka yung karapatan ninyo, ipinagtanggol ninyo. Kaya one time, big time, yung ninyo, yung karapatan ninyo, ipaglaban ninyo. We, the sovereign Filipino people, yun ang pinakamataas. Preamble, intindihin ninyo, basahin nyo, kabisaduhin ninyo. Yun ang nandun lahat. Kasi kung kunyaring yung presidente kaya nandyan para lang pagsilbihan tayo. Yung lahat ng kabinete, lahat ng congressman, senate, nandyan sila para pagsilbihan, hindi para i-contempt tayo. Wala, imbestiga, libang-libang, yun yung nangyayari. Kaya kinakailangan ipakita ninyo, naintindihan ninyo yung karapatan ninyo. Do not rebel against government. You just express to the government, boy, mali kayo. Ano ba kayo? Sinusweldo namin kayo Di ba? AFP, ano ba? Protector of the people, ano ba? PNP, ano ba? Uphold the, serve and protect. Ano ba? Binabayaran namin kayong lahat. Kasi pag ang taong bayan na nagalit at in-exercise yung right natin as a people, doon kayo matakot sa taong bayan. Yun yung akin. Kap, yung nung nakarang araw, nagkaroon po ng proclamation yung PDP. Kung po sa proclamation na yon ay may binanggit po si PRRD na nag-joke po siya patungkol po dito sa di umano, pag gurgor sa 15 na mga senador. Bilang dati po kayong men in uniform, dati po kayong nangangalaga ng ating batas, no? Ano po yung para sa inyo po ba? Dapat mo ba itong seryosohin na joke ni PRRD o hindi? Alam mo, pag kami papatayin ka, hindi mo na sinasabing papatayin kita. Tama. Yung tanong yung pinatay ko, 73. Lahat ba sila, sinabihan ko na papatayin ko kayo.
73 yung pinatay ko. Oh, nagpaalam ba ako? Hindi, patay sila. Kaya yung sinasabi ni Digong, joke lang yun. Kasi pagka ikaw may bala ka, hindi mo na sasabi, oy, papatay kita, mamayang gabi, yari ka, patay ka. Hindi mo na pagpapalam yun. Basta malalaglag yan. Sa amin, in my profession, pagka nagbilang ako, 6 na buwan ka, patay ka na. 6 na buwan, ako lang nagsasabi nun. Kung sabihan ko yung tao ko, 6 na buwan na lang ang buhay mo. And binibilangan ka na, 6 na buwan. Bibigay ko yung dossier mo dito sa tao ko. Yun. 6 na buwan, yun na lang buhay mo. That's how it's done. Hindi yung papaalam ko, tatakutin kita. Pagka tinatakot mo, it is meant for you, it is meant to strike a chord inside you para ikaw matauhan. Para ikaw mailagay mo yung sarili mo sa tamang hulog. Kaya yung ginagawa ni Digong, hindi ano yun. Joke yun. Ngayon kung gusto nila, kasuhan nila. Bahala siya magano. Pero nung sinabi, nadinig ko yun, sabi ko, brilliant talaga yung tao eh. Why? Because he will defend his daughter. Follow-up sa tanong ni BMR, yung mahigit milyones na miyembro po ng FPF, may in-endorso po ba kayong senador sa iba't ibang grupo? Kasi may mga independent senador na dating miyembro ng kasundaluhan at mayroon namang sa iba't ibang partido, sir. Hindi pa namin naayos yung listahan, gagawa kami ng listahan namin, pero ang sa akin, ang isa sa mga endorse ko, yung mga PDP also. Yung sila Bato, sila Pastor, Bongo, si Sir, si Colonel Kapunan. No? Colonel Kapunan po. Wala pa, hindi pa namin na... Yung siyam. Sabi yung siyam po. Yung siyam. Yung nana senatorial. Oo, sa PDP. Hindi ko pa nakikita yung buong pangalan ng siyam eh. Basta ang sa akin, okay ako kay Pastor Tibuloy, okay ako kay Bato, Bongo. Okay ako kay Bongo. Dahil si Bongo dahil sa nagsilbi yun ng maayos, yung malasakit. Nagmalasakit yung tao. Okay na siya, passes na niya yun. Si Bato dahil sa lumalaban din siya. Kahit pambinsan-minsan, gaganon, pero okay na si Bato. Nagkausap na kami sa academy. Sabi nga ni Bato sa akin, kasi sinabi ko kay Bato, oh, Tomas, sir, anong tingin mo doon kay Nick Torres? Kay Torres. Ano yun? Ito na, upakan ko yung pagka nakita kami. Sabi niya nakita kami kanina. Sabi ko kay Nick Torres, para hindi mag-init ang ulo. Sabi ko, sabi ni Bato, sir, sumusunod lang na utos yun. Huwag na kayo magalit. Patawarin nyo na. Magsasorry yun sa inyo rin. Sabi gano'n. Kaya kanina, pagdating, iningatan ko yung sarili ko nakadalawang estrella eh. Wala pa kinakita ang dalawang estrella na eh. Pero with due respect to Nick Torres, he is just doing his job as CICG. Look at it professionally. Okay? Yan lang ko. Dado, isang tanong. Hanggang kailan natin gagawin itong pagkakalampag sa gobyerno? Sa kabila ng ikaw ay nakakasuhan na, itutuloy-tuloy ba natin ito bilang mga Pilipino? Pagka pagpakulong ako, dala nyo akong pagkain. Dado, medyo personal, kinakabahan po ba kayo sa inyong kaso? Hindi, kasi nga, it is meant to harass yung kaso. It is meant to silence me. Magtago ako, ganun yung kay Bantag, ganun yung kay Kibuloy, ganun yung kay Congressman Tevez, no? Lahat ako, no? Ari Roque. Yung sa akin, nung pinailan ako, may nag-offer na tumakbo ako at mag-asylum. Hindi ko tinanggap, no? So, sabi ko, harapin ko. Even if makulong ako, kung gusto nyong ikulong ako, gusto nyo akong pasikatin nyo ako. At sige, malaman natin. Kasi kung kinakailangan yung nila sa akin, maging hudyat, okay lang. Hindi ko kasalanan yung kayo gumawa niyan eh. Kayo nag-destabilize sa gobyerno. Kayo ang may problema, hindi ako. Kayo yung pumasok sa gobyerno, kayo nangako sa tao. Good governance is the only answer. Good governance. Ngayon, kung kunyaring patatagalin nyo hanggang 2028, I'm sorry, hindi kayo matatapos sa term ninyo. I'm sorry, iikot bigla ang mundo. Iikot bigla ang mundo. Kasi number one, ayaw ng Amerika sa gago ng gobyerno. Ayaw ng Amerika sa bangat. They will clamp down on drugs.
Ayaw ng Amerika sa mga kurap. They will clamp down sa mga magnanakaw. Bakit? Kasi kung magnanakaw ang isang regime, ano nangyayari? Yung mga kababayan nila pumupunta abroad, naghahanap ng greener pasture. Saan pumupunta? Amerika. Kaya ang suggestion sa Amerika, ang suggestion, you clamp down on all the corrupt regime. Delikado itong regime na to, delikado kayo. And yung wini-withdraw na pera, hindi na withdraw. 2 beses na nag-attempt. $10 billion sa Hong Kong. So, ang daming dapat i-explain, yung ginto, yung PhilHealth, lahat-lahat, diba? Yung mga flood control, ang daming dapat imbestigahan. Yung Maharlika, yung Baicam na 2025. PDIC. Kung ako lang ang masusunod, lahat yun. Yung 2025 budget, rescinded yun, wala yun, tanggalin. Kaya tayo hindi makagalaw, hinintay natin na Supreme Court. Hinintay natin kung meron pang natitirang justisya. Kaya nanonood lang tayo. Ngayon kung kunyari Supreme Court, kinampihan pa yung 2025, ginawang dineclare na legal yun, ano pa, wala na. Wala tayong maasahan. Diba? Ang mensahe, stick to the issue. Ano yung issue? Marcos, drug test ka. No? Karapatan namin singilin ka, magpa-hair follicle drug test ka. Kung hindi ka magpa-hair follicle drug test ka, sorry, abutin ka ng pag-ikot ng gulong. Pag ilagod ka ng pag-ikot ng gulong, kami mismo bubunutin namin yung buhok mo. Malapit na yan, sir. Kukunin namin yung buhok mo. Kukunin namin yan. At ipapakita namin sa buong mundo na tama kami. Na ikaw ang mali, nakakahiya ka. Na madadrag test ka, positive. Ngayon kung kunyari ikaw ay negative, hindi ka talagang at sinasabing haka-haka lang yan, mga ibang lang yung mga Duterte, yung mga supporter na yan, yung mga Pilipino nagrarally. Ipakita mo, magpa-drug test ka. At kayong mga supporter ng Marcos, para wala tayong away, sabihin nyo sa kanya, BBM, magpa-drug test ka na, Bongit, magpa-drug test ka na. Hair follicle drug test na public. So, para matigil para ang pag-usapan na lang natin, komunista, mga pagnanakaw, explain nyo lahat ng perang nawala. Simula nung sa PCSO na yan, tarapis kayo. Ang ninakaw ninyo may 1 taon, mahigit na 2 taon na. Wala kami naririnig na explanation. PCSO, tinigil ninyo yung investigasyon. Tapos doon yung Maharlika Pan, ano na nangyari? No? Yung PhilHealth, pangkarote. Ano pa, yung walang cement, walang bakal na flood control project. Yung malasakit, yung malasakit center, yung PDIC. Yung PDIC, yung sa cheque. Yung guarantee na 500 million, 250 million na lang. 107 billion yun. So, ang daming pera, yung ginto. Ano nawala yun? Nasaan na? No, nasaan na, yung pinagbilang. So, hindi kami yung nagnakaw. Kayo ang nagnakaw. Hindi kami yung kinakailangan mag-explika para sa inyo. Kayo dapat ang mag-explika. Sa amin, sa taong bayan. Singilin natin silang lahat. Tayo ang nasa tama. Hindi tayo pwede magkamali kasi tayo ang taong bayan. All authority, all power emanates from the Filipino people. So yun yung maliwanag sa konstitusyon natin. Mahalin ninyo yung konstitusyon natin. Intindihin niyo kasi napakalakas, napakalinaw ng power ng taong bayan, yung kapangyarihan. Huwag kayong aanga-anga, huwag kayong tatanga-tanga. Alamin ninyo yung kapangyarihan ninyo. Kasi kung tatakutin kayo, huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Kalokohan yung matakot kayo. Yan mga yan, nagtatapang-tapangan lang. Tinatakot tayo. Kanino ba sila sumusweldo? Presidente down the line. Kanino? Sa atin. Kaya nga, may karapatan tayo, singilin sila.